Noong 1247, naghahanap si Wainwright ng pagkain habang may bagyo. Matapos makakuha ng ilang berry mula sa isang lumang palumpong, nakatulog siya sa lupa. Pagkatapos lumipas ang bagyo, nagising siya at nakakita ng liwanag sa di kalayuan, kaya sinundan niya ito hanggang sa makita niya si Robin na nakaupo sa tabi ng isang bonfire. Nang humingi siya ng pagkain, pinaupo siya nito kasama niya. Napagtanto ni Wainwright na ang lalaking ito ay ang maalamat na tulisan na si Robin Hood, tagapagtanggol ng mahihina. Kilala siya sa pagnanakaw mula sa mayayaman at pagbibigay sa mahihirap. Gayunpaman, sinabi ni Robin na ang mga kwento tungkol sa kanya ay pawang kasinungalingan at isa lamang siyang tulisan na pumapatay at nagnanakaw para sa kasiyahan. Matapos bigyan siya ng babala, umalis si Robin. Kumain si Wainwright ng isang bagay at nagdasal bago niya hinanap si Robin. Natagpuan niya itong natutulog sa tabi ng isa pang bonfire at naghanda na atakihin siya, ngunit isiniwalat niya na gising siya at unang hinarap ito. Mabilis niyang hiniwa ang leeg nito at pinanood siya habang tumutulo ang mga dugo nang mapagtanto niyang gusto nitong maghiganti dahil pinatay niya ang kanyang mga kamag-anak. Itinuro ni Robin ang mga pagkakamaling nagawa niya bago siya saksakin para patayin. Kinabukasan, inilibing ni Robin ang bangkay ni Wainwright sa tabi ng lahat ng iba pang mga taong hindi nakapatay sa kanya. Kalaunan, habang naghuhugas ng pinggan si Robin sa ilog, nilapitan siya ng kanyang dating kaibigang si Little John. Matapos ibahagi na patay na ang lahat ng iba pang miyembro ng kanilang gang, humingi ng tulong si John kay Robin. Ipinaliwanag niya na 10 taon na ang nakalilipas, pinatay niya ang isang magsasaka at kinuha ang pagkakakilanlan nito. Simula noon, nakatira na siya sa bukid kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Kamakailan lamang, nalaman ng mga kamag-anak ng orihinal na magsasaka ang nangyari, kaya kinuha nila ang kanyang pamilya at ang bukid mula sa kanya. Sinubukan din nilang patayin si John, ngunit nakatakas siya at ngayon ay kailangan niya ng tulong ni Robin para mabawi ang lahat. Noong una, sinabi ni Robin na pagod na siyang makipaglaban, kaya sinabi ni John na malalakas ang kanilang mga kaaway at magiging isang makapangyarihang labanan ito. Sa pag-aakalang maaaring ito na ang wakas na kanyang hinahanap, pumayag si Robin na tumulong. Sa sumunod na ilang araw, magkasamang naglakad sina Robin at John. Nang marating nila ang isang tulay, pinatay ni John ang isang lalaki para kunin ang kanyang pagkain. Habang kumakain sila, binanggit ni John ang isa sa kanilang mga pakikipagsapalaran, ngunit itinuro ni Robin na isa ito sa mga kwento at hindi talaga ito nangyari. Pagkatapos ay ikinwento ni John ang tungkol sa kanyang asawang si Margaret na tumulong sa kanya na maging higit pa sa isang halimaw dahil sa kanyang kabaitan. Tinuruan pa nga niya itong magdasal at magpinta. Naisip ni John na pagkatapos nilang iligtas siya, maaari silang magsimulang muli sa kabila ng mga bundok, ngunit walang plano si Robin na makaligtas sa labanang ito. Pagdating nila sa bukid, gumawa ng plano ang mga lalaki. Una, hinubad nila ang kanilang mga damit at kinuskos ang kanilang balat ng lupa para mawala ang amoy ng kanilang katawan. Pagkatapos ay naghintay sila hanggang sa matakpan ng makapal na hamog ang lugar bago gumalaw. Pinatay ni Robin ang isang asong bantay gamit ang isang palaso sa mata bago palihim na pumasok sa isang barong-barong, kung saan pinatay niya ang bawat taong makita niya. Isang sugatang lalaki ang nakalis, ngunit sinundan siya ni Robin para saksakin. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa pangunahing bahay at pinatay ang lalaki sa pintuan. Nang bigla silang pumasok, ginamit ng isang lalaki si Margaret bilang panangga habang sinasabihan ng isang batang lalaki na maghanap ng reserba. Hiniling ni Margaret kay John na alagaan ang kanilang anak na babae bago ito saksakin ng lalaki ng ilang beses. Sumigaw si John sa galit at nagdalamhati bago niya tinalunan ng lalaki upang bugbugin ito hanggang mamatay. Samantala, nakita ni Robin ang tumatakbong lalaki at pinaputukan nito sa ulo gamit ang isang palaso bago pa man niya maabot ang kanyang mga kamag-anak. Gamulong ang katawan pababa sa ilog. Galit na binubugbog ni John ang pumatay kay Margaret kahit patay na ito hanggang sa puntong napunit ang kanyang panga. Pagkatapos ay lumapit siya sa tabi ni Margaret at nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na pinapanood siya ng kanyang anak na si Little Margaret, kaya hinawakan niya ang mga kamay nito at magkasama silang nanalangin. Susunod, nilinis ni John ang katawan ni Margaret at inihanda ito para sa libing. Kasabay nito, nasa labas si Shepherd Arthur kasama ang kanyang mga tupa nang bigla niyang makita ang kanyang pinsan na may palaso sa ulo. Dinala ang bata sa bahay ng pamilya kung saan siya namatay. Nagdasal ang matandang ama ng angkan habang nagbibihis, sabik sa paghihiganti. Nang gabing iyon, nagising si Robin dahil sa isang kakaibang ingay at natuklasan niya na sinunog ng pamilya ng orihinal na magsasaka ang pangunahing bahay. Mabilis niyang ginamit ang kanyang pana upang mabilis na tamaan ng isang lalaki. Ngunit isa pang lalaki ang nagsara ng pinto at ikinulong siya sa kubo na ngayon ay nasusunog na rin. Sinubukan ni Robin na itulak ang pinto ngunit hindi nagtagumpay, kaya sa halip ay sinaksak niya ang kamay ng lalaki gamit ang kahoy.
Pagkatapos ay lumabas si Robin na umuubo dahil sa usok, ngunit nagawa pa rin niyang hilahin ang kamay ng lalaki gamit ang patalim. Nang subukang gumapang palayo ni Robin, itinulak ng lalaki ang kanyang mukha sa putik, kaya hinawakan ni Robin ang kanyang nahati na kamay at hinila ang mga kalahati upang magpagulong-gulong siya sa sakit. Pagkatapos ay sinubukan siyang patayin ni Robin, ngunit sinaksak siya ng lalaki gamit ang kutsilyo ng ilang beses. Ninakaw ni Robin ang kutsilyo upang saksakin siya bilang ganti bago pinatay siya sa pamamagitan ng paglalagay ng sulo sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, lumabas si John sa pangunahing bahay kasama si Little Margaret. Matapos iligtas ang bata, bumalik siya sa loob para kunin ang katawan ng kanyang asawa, hindi pinansin ang mga babala ni Robin. Biglang lumitaw ang nakatatandang ama na nagpahayag na gusto niya ang buhay ni John at Little Margaret bilang kabayaran sa mga kamag-anak na nawala sa kanya. Agad siyang hinarap ni Robin at isang mabangis na away ang naganap. Ang parehong lalaki ay patuloy na nag-aaway ng walang awa at tila ang mas matanda ang mas nakalalamang. Matapos nakawin ang kutsilyo ng lalaki, sinubukan ni Robin na saksakin ito sa ulo, ngunit tinaga ito ng matandang ama at ang braso na lang ang nasaksak. Pagkatapos ay pinatumba ng matandang ama si Robin at binali ang binti nito gamit ang kanyang tungkod. Tinamaan din niya ito sa likod, ngunit bago pa man niya mabasag ang ulo nito, sumulpot si John sa likuran niya at nauna itong pinatay. Kinabukasan, isinakay ni John at Little Margaret si Robin sa isang kariton. Halos lahat ng oras ay nanatiling walang malay si Robin, ngunit naaalala niya ang sakit kung paano ay sinasara ang kanyang mga sugat gamit ang isang nagliliyab na bakal. Sumakay ang grupo sa bangka upang makarating sa isang isla at inihatid ni John si Robin sa isang monasteryo. Hindi siya maaaring manatili dahil malamang nasusundan siya ng iba pang miyembro ng pamilya ng magsasaka, kaya umalis sila ni Little Margaret habang si Robin ay nawalan ng malay nang makita ang isang kakaibang figura. Nang magising si Robin, komportable na siyang nasa isang kama. Dumating si Sister Bridget upang tingnan siya at ipinaliwanag na 6 na araw siyang walang malay. Ipinaliwanag din niya na tama ang pagkakasara ni John sa kanyang mga sugat, ngunit ang kanyang mga nabali na buto ay matatagalan bago gumaling. Nang tanungin ni Bridget ang pangalan nito, peke ang ibinigay niya. Habang pinapalitan niya ang mga bendahe nito at ginagamot ang mga sugat niya, isiniwalat ni Bridget na nitong mga nakaraang araw. Isang nilalagnat na Robin ang humiling sa kanya na hayaan siyang mamatay at humingi siya ng tawad sa hindi paggalang sa kanyang kahilingan. Nang gabing iyon, lumitaw ang kakaibang figure sa silid ni Robin. Ang kakaibang lalaking ito ay may mga bendahe sa buong katawan, kasama na ang mukha, at binalaan niya si Robin na huwag niyang ilagay sa panganib ang monasteryo. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakalakad na ulit si Robin at nagsanay siya sa paligid ng kanyang silid sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Bridget. Nang sapat na ang kanyang lakas para buksan ang pinto, pinayagan siya nitong lumabas. Tumingin si Robin sa paligid ng lugar at nakakita ng isang mabait na komunidad na namumuhay ng magkakasama at nagkakasundo. Sinabi ni Bridget kay Robin na kailangan niyang tumulong kung gusto niyang magtagal, kaya nangako siyang mangangaso ng ilang hayop. Pagkatapos, pumunta si Robin sa baybayin at nakakita ng isang bangka, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas para itulak ito sa tubig. Nakita siya ng misteryosong lalaki at tinawag siya dahil sa pagtatangkang tumakas. Sa liwanag ng araw, napagtanto ni Robin na ang lalaking ito ay si Leper. Matapos magbahagi ng ilang filosofiya tungkol sa Diyos at magdahan-daang gumaling, ipinaliwanag ni Leper na siya ang namamahala sa bangka at ginagamit ito upang maghatid ng mga taong hindi sapat ang lakas para sumagwan. Gayunpaman, tumanggi siyang kunin si Robin, sinabing kailangan muna niyang bayaran ang kanyang utang sa monasteryo. Kinahapunan, gumawa si Robin ng isang grupo ng mga palaso at isang pana. Pagkatapos ay pumunta siya sa kagubatan para lamang matuklasan na hindi niya magagamit ang pana dahil hindi pa sapat ang paggaling ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, isang bata ang lumapit upang sabihin sa kanya na si Leper ay may dinalang bagong kasama. Nagmadali si Robin sa dalampasigan sa gulat upang makita ang batang si Margaret. Naagad na tumakbo upang yakapin siya at ipinaalam sa kanya na patay na si John. Kinabukasan sa kagubatan, nahuli ni Robin ang isang kuneho gamit ang isang bitag. Napansin niya si Margaret na nanunood sa kanya mula sa likod ng isang puno, kaya tinapakan niya ang leeg ng kuneho upang patayin ito, dahilan upang tumakas si Margaret. Nang bumalik si Robin sa monasteryo, tinanong niya si Leper tungkol sa kanyang nakaraan at ang paglalakbay kasama si Margaret, ngunit sa halip na sumagot, itinuro sa kanya ni Leper ang tungkol sa mga bungang itinatanim ng mga ito. Kalaunan, pinalitan ni Bridget ang mga benda ni Robin at sinabi sa kanya na hindi makatulog, kumakain, o makapagsalita si Margaret. Ibinahagi ni Robin ang pangalan ng bata at sinabing namatay na ang mga magulang nito, ngunit hindi niya ibinigay ang anumang detalye kay Bridget. Agad niyang nalaman na nagsisinungaling ito, ngunit nag-alok pa rin siyang ipagdasal ang mga magulang ni Margaret.
Ibinigay ni Robin sa kanya ang peking pangalan ni John at binigkas niya ang isang magandang panalangin bilang pag-alala sa kanya. Isang hapon, nakarinig si Robin ng ilang sigaw at natuklasan ng isang duguan na bata habang tumatakbo si Margaret na may dalang kutsilyo. Sinubukan siyang pigilan ni Bridget, ngunit sapat ang bilis ni Margaret para makatakas. Ngayon, kinailangan siyang hanapin ng buong komunidad. Sa dalampasigan, nakakita si Robin ng ilang bakas ng paa at sinundan ang mga ito sa isang kuweba kung saan natutulog si Margaret na may hawak na kutsilyo. Nang gisingin siya ni Robin, itinutok niya sa kanya ang patalim, ngunit madali niya itong nakuha mula sa kanya. Tinanong niya siya kung sino ang nanakit sa kanya, ngunit hindi sumagot si Margaret. Sunod, tinanong niya kung sinundan siya at umiling si Margaret. Hindi siya nagsalita hanggang sasabihin ni Robin ang pangalan nito at binanggit niya ang peking pangalan. Na nakuha ang pagsang-ayon ni Robin. Gayunpaman, nagalit siya nang tanungin ni Margaret kung sino si John, sinabihan siyang puputulin ang dila nito kung babanggitin niya ulit ang pangalang iyon. Ibinalik ni Robin si Margaret sa monasteryo at nagpahayag ng pasasalamat si Bridget. Ibinahagi niya ang kwento sa likod ng pundasyon ng monasteryo at inamin na naniniwala siyang may kapangyarihan ito. Naisip ni Robin na mapanganib ang pagbibigay ng mga kwento sa kapangyarihan dahil pinapagawa nito sa mga lalaki ang mga kakilakilabot na bagay. Pagkatapos ay tiningnan nila si Margaret at sa wakas ay hinikayat itong kumain. Pagkalipas ng ilang umaga, tinutulungan ni Robin si Leper na nagpahayag na wala na siyang gaanong oras. Sa sandaling iyon, nakakita si Robin ng usok sa mainland, kaya umalis si Leper upang kumuha ng ibang tao. Sa hapon, tinuruan ni Robin si Margaret kung paano linisin ang isang kuneho, ngunit nagambala siya ng taong dinala niya na si Arthur na nawalan ng isang mata. Habang inaalagaan siya ni Bridget, ipinakilala ni Robin ang kanyang sarili gamit ang isang peking pangalan. Hindi siya nakilala ni Arthur at ibinahagi na inatake siya habang hinahanap niya ang kanyang pamangkin na pinaghihinalaan ni Robin. Kalaunan ay tinuruan ni Robin si Margaret kung paano gumamit ng pana sa kagubatan. Tinanong niya ito kung kilala niya si Arthur o kung kilala niya ang mga lalaking nanakit sa kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Margaret na pinatakbo siya ng kanyang ama. Tinanong niya ang pangalan ng kanyang ama, ngunit tumanggi si Robin na sabihin ito at ginulo siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung paano ayusin ang pana na ginawa niya. Mas gusto ni Margaret na siya ang gumawa nito, kaya pumayag si Robin na kumuha ng isa para sa kanya. Isang gabi, nakita ni Robin si Bridget na umalis sa monasteryo at nagpas siyang sundan siya. Pumasok siya sa isang kuweba kung saan nagsunog siya ng insenso bago nagsimulang gumamit ng kanyang kamay. Pinagmasdan ito ni Robin mula sa dilim. Nang lumingon si Bridget, wala na ito. Samantala, mabilis na nakabawi si Arthur at nagsimulang tumulong sa pamamagitan ng pagsibak ng kahoy. Inihanda ni Robin ang mga gamit para sa bagong pana at niyakap siya ni Margaret bilang pasasalamat bago tumakbo upang makipaglaro sa ibang mga bata. Nang mapansin ni Robin si Arthur na nakatitig kay Margaret, sinabihan niya itong sumama sa kanya sa pangangaso. Sa kagubatan, maraming tanong si Robin kay Arthur tungkol sa kanyang pamilya, desperado na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Hinayaan siyang tignan ni Arthur ang kanyang sugat at sinabing mga tulisan ang may gawa nito, kaya itinuro ni Robin na mapalad siyang hindi nila kinuha ang buong ulo niya. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang bata na nagsasabi sa kanila na kailangan sila ni Bridget. Sa monasteryo, iniwan ni Bridget si Robin na mag-isa kasama si Leper, na nagtanong sa kanya noong malapit na siyang mamatay. Nagtaka si Leper kung narinig na ba niya ang kwento ni na Robin Hood at Guy ng Gisborne, inamin na alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Robin. Sinabi sa kanya ni Robin na isa lamang itong kwento at walang sino man ang Guy ng Gisborne. Gayunpaman, isiniwalat ni Leper na siya ang lalaking iyon at kinumpirma ito sa pamamagitan ng pagpapakita na nawawala niya ang tainga na pinutol ni Robin. Hiniling ni Leper kay Robin na protektahan ng monasteryo pagkatapos niyang umalis, ngunit pinapangako rin niya na hindi kailanman sasabihin kay Bridget kung sino talaga siya. Nang hapong iyon, nagdaos ang komunidad ng libing para kay Leper. Determinadong huwag hayaang masira ng sinuman mula sa kanyang nakaraan ang payapang lugar na ito, nagpaalam si Robin kay Bridget bago naglayag patungong mainland kasama si Arthur sa kadahilan ng mayroon silang susunduin. Sa dalampasigan, napansin ni Arthur na walang tao sa paligid, kaya sinabi ni Robin na maghihintay sila. Pagkatapos ay itinuro ni Robin na nagsisinungaling si Arthur tungkol sa kanyang pangalan, kaya inamin ng bata na ang kanyang tunay na pangalan ay Godwin. Ipinaliwanag ni Robin na marami siyang napatay na tao noon. Ngunit ang karahasan ay hindi tumitigil dahil patuloy siyang hinahabol ng mga kamag-anak ng kanyang mga biktima at kailangan din niya silang patayin. Ang siklo ng paghihiganti ay walang iba kundi isang sumpa. Nasiraan ng loob si Godwin dahil inamin niyang ayaw niyang patayin si Margaret, ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanyang angkan.
Sinabi sa kanya ni Robin na dapat niyang makasama ang kanyang pamilya at pahalagahan ang kanyang buhay sa halip na pumatay para sa kanila, kaya gusto niyang tumakas si Godwin o papatayin niya muna ito. Umalis si Godwin nang walang ibang sinasabi. Pagbalik ni Robin sa monasteryo, nagpasya siyang sabihin kay Bridget ang kanyang tunay na pangalan, tinawag ang kanyang sarili na isang halimaw. Dahil sa labis na pagkadismaya, umalis si Bridget nang walang sinasabi at hindi narinig ang paghingi ng tawad ni Robin. Upang maiwasan ang pagkalugmok sa kawalan ng pag-asa, nanatili si Robin na abala sa pamamagitan ng pagtakbo papunta sa kakahuyan at pagpatay sa isang baboy ramo. Ginugol niya ang natitirang araw sa paglilinis nito. Nang gabing iyon, sinabi ni Robin kay Bridget na aalis siya kung gusto niya. Pinahiga na lamang siya ni Bridget sa kama upang ipagpatuloy ang kanyang paggagamot. Pinadugo ang braso niya papunta sa isang palayok at hindi tinakpan ni Bridget ang sugat, kaya napaisip si Robin kung papatayin na ba talaga siya nito. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, tinalian ni Bridget ang braso niya at umalis. Kalaunan, pininturahan ni Bridget ang mga mukha ng lahat para makapagdiwang sila ng kanilang pagkain sa paligid ng apoy. Gayunpaman, bumalik siya sa silid at isiniwalat na si Robin ang pumatay sa kanyang pamilya. Nasunog ang kanyang bahay at niyakap ng kanyang asawa ang kanyang mga anak, ngunit lahat sila ay namatay sa huli. Nalunod sa pagkakasala, hindi nagsalita si Robin. Pagkatapos ay bumalik si Bridget sa kuweba upang makipag-ugnayan ng pribado. Samantala, sinubukan ni Margaret na tingnan si Robin na ayaw magsalita o magbukas ng pinto para sa kanya. Pagkatapos niyang makatulog, nanaginip siya na kasama niya si John sa kuweba. Nangako si John na ililigtas niya sina Robin at Margaret mula sa monasteryo bago magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang asawa. Natapos ang panaginip nang tumagos ang isang palaso sa ulo ni John at nakita ni Robin ang kanyang sarili na siya ang pumana nito. Kinaumagahan, hinanap ni Robin si Bridget at sinabi sa kanya na handa na siyang harapin ang kanyang kamatayan. Itinuro ni Bridget na utang na loob niya ang buhay na ito ng pagtulong sa mga tao sa mga krimen nito na parang hindi tama. Hindi pa siya nakapatay ng kahit sino noon at dapat lang siyang tumulong sa mga tao, kaya tiniyak sa kanya ni Robin na ang kamatayan nito ay katumbas ng pagtulong sa kanya. Bumalik sila sa silid at sinimulan ni Bridget ang paggagamot, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan ang pagdurugo. Sa sandaling iyon, nakita ni Robin si Margaret sa pintuan, kaya sinabi niya sa kanya ang tunay na pangalan ni John at ibinahagi ang kwento kung paano sila nagkakilala sa isang tulay ilang dekada na ang nakalilipas. Nang magsimulang mag-isip si Bridget at subukang takpan ng kanyang braso, pinigilan siya ni Robin. Pagkatapos ay nangako siya kay Margaret na hindi niya kailanman sasabihin kahit kanino kung sino ang kanyang ama, kung hindi ay darating ang mga naghahanap ng paghihiganti para sa kanya. Nang lumapit si Margaret, ibinigay sa kanya ni Robin ang bagong gawang pana at ginabayan siya kung paano ito gamitin. Habang hawak ni Margaret ang pana, nalagutan ng hininga si Robin. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.